Good morning! Welcome sa panibagong episode ng ating vlog ngayong araw na ito, no? So mga kalahi, sa ikalawang pagkakataon ay mararating ulit natin itong isang lugar na napaka-misteryoso. At nagtataka kami kung bakit napakaraming mga gintong dumadaloy dito sa ilog na ito. Muli makakasama natin ang ating kaibigan na si Mr. Mendoreñong Mangyan, kasama ang kaniyang isang team na si Mr. Karasain. Samahan nyo kami sa pag-explore ng kakaibang lugar dito sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Tila kahapon ay niligaw kami ng kalikasan sapagkat bukod sa hapon na rin kami, ang sabi ng isang katutubong na pagtanungan natin ay kung makarating daw tayo doon, may posibilidad na hindi kaagad tayo makakauwi dahil yun nga, pag-alis namin doon ay lumakas ang ulan. Siguro indikasyon yun na pag lumakas ang ulan ay raragasa yung tubig. Kaya mabuti na lang ay nakauwi kami kaagad at nakapag-desisyon kami. Ito, kinakain to mga kalahi, oh. Ayan, oh. Anong tawag sa inyo na to? Kinakain to sa amin, eh. So kahapon dito tayo dumaan, kung mapapanood nyo sa ating vlog, mayroon tayong isang matandang katutubong nakita. Syempre, ayun nga, nakausap natin si tatay at ito nga daw yung tamang daanan. Ano to, para siyang tinamaan ng kidlat. Tignan niyo mga kalahi, yun, oh. Parang tinamaan ng kidlat. Ayan siya, oh. Palagay niyo tinamaan kaya ng kidlat, oh. Tara, patuloy tayo. Aray. Parang mali na itong dinadaanan namin. Saan tayo dadaan? Kung mapapansin nyo ang tubig dito, kulay puti ang agos, at ang nakakapanghanga dito ay yung lumakas ang ulan, pero tignan nyo naman, kulay blue ang tubig dito. Mga kalahi, mayroon tayong nadaanan dito, oh. Sa palagay nyo, ayan yung puno niya, dahon niya yan. Grabe. Ano kayang tawag dito sa mga gantong klaseng prutas? Ayun, may hinog siya, oh. May hinog. Kinakain po ba ito? Tanungin ko lang po sa mga subscriber natin dyan, no, kung kinakain ba itong ganitong klaseng prutas. Ayan po, mayroon siyang bunga. Ayan po, oh. Kinakain po ba yan? Ano pong tawag dito? Paki-comment naman po. Ayan po siya. Paki-comment naman po. Salamat po. Tara, patuloy tayo. Ang tulis ng bundok. Tignan nyo, ang gaganda ng bundok dito mga kalahi sa Santa Cruz. So first time ko lang pumunta dito sa lugar nila.
Nag-stay kami ng isang gabi. Tapos ayun nga, nag-usap-usap kami kagabi kung anong magiging plano. Actually hindi na sana namin to pupuntahan ngayon pero dahil sa sinabi ng isang subscriber natin na puntahan daw natin ay masusunod po. Ayan, so wala naman tayong mga kababalaghan ditong nakalap na impormasyon dahil first time nating pumunta dito. Ay syempre mararamdaman na lang natin yun kung halimbawa na makikita natin. Ang sabi kasi is 15 minutes daw nandoon na tayo. So hindi natin alam kung saan tayo ngayon. "15 minutes daw nandito na tayo." Wala pa. Tagal na Halos 3 oras na tayong naglalakad Mamaya pag nandoon tayo, titignan ko, isi-sense ko yung kung anong mga bagay ang makikita natin doon, kung ano yung mga mararamdaman ko. Syempre, abangan nyo yun. Kung makikita nyo, ang mga bundok na ito ay para siyang tinubuan na ng maraming pine trees. So kung makikita nyo mga kalahi, ayan yung mga bundok ay mayroong mga punong kahoy na malalaki. Ito po ay ang mga pine trees. Grabe. So sa mga hindi pa nakaka-discover, grabe, ito yung magandang puntahan at akyatin. Kita nyo naman. So kung sa Sablayan mayroon tayong tinatawag na Mindoro pine trees, ay sa Santa Cruz naman ito yung bagong discovery natin. Talagang mamamangha kayo. Hindi lang pala sa Sablayan ang maraming pine trees, dito rin pala sa dito rin pala sa Santa Cruz. At ang maganda dito, mas malapit lang siyang akyatin. Ano yung ginto? May ginto? Parang pagong May mga diwata kaya dito? Ang daming diwata sigurong naninirahan dito. May mga magagandang diwata na tumitira dito. Ayon sa sense ng aking kaisipan at ang aking pakiramdam, mayroong mga diwatang naninirahan dito. At welcome ka sa kanila sa pagpasok dito. Shout out kay Ma'am Julie Iwaw at kay Ma'am Jing Siriaco. Sa palagay nyo po ba, tama po ba yung nasisense ko sa lugar na to? Tignan nyo, napakapayapa. Talagang malamig sa kamay. Na hahawakan ko yung kanilang presensya. Malamig po sa kamay. Wala man tayong makitang mga diwata dito, ay nararamdaman ko at talagang ayan ang dami nila. Nakaupo lang sila dyan sa mga bato. Ayan mayroon silang mga koronang kulay pink. Yan itong part na to. Ayan, anong nakikita nyo dyan mga kalahi? May mga diwata dyan at dito yung part ng mga kalalakihan, na ang suot ng mga kalalakihan ay hindi siya nakabarong. Ay, sa kanya. Kalahi, naligaw kami, grabe. 3 oras na kaming naglalakad. Naligaw kami. Parang nililigaw talaga kami ng mga diwata dito. Oh, ingat. Nililigaw kami ng mga diwata dito. Natutuwa sila sa amin, pinaglalaroan nila kami.
Ang daming sanga-sanga dito kaming susundan. Pero sabi ay yung mismong tubo daw na kumukonekta doon sa kabahayan ang ating susundan. Bahala na kung anong mangyari sa amin dito, basta maging safe kami at lagi kaming nagdarasal. Update namin kayo. Hindi na namin alam kung ano to. Ito yung host, nandito yung host oh. Sabi 15 minutes lang daw, pero ngayon tignan nyo naman, 3 oras na kaming naglalakad. Asaan na yung 15 minutes? Lilibot at paglalakbay sa kabundukang ito ay inabot na kami ng unos at napakatinding ulan. Grabe, mayroon pa kaming bangin dito na nadaanan. Aray. Tignan nyo. Paano tayo makakababa dito ay bangin na ito. My God. Grabe o, tignan nyo. At ang mahirap dito, yung dadaanan natin bangin at malalalim yan o. Paano kung rumagasa ang ulan na yan? Grabe mga kalahi. Ito pala yun. Oh, bangin to, bangin yan o. Yan, pag bumaba tayo yan, pag nahulog tayo yan, wala na. Tapos yan na ulan na oh. Ulan, grabe, lakas. Ang lakas ng ulan. Mga kalahi, nandito na tayo sa isang ilog na tignan nyo, talampas ang itsura ng ilog. Dahil kung mapapansin nyo, bawat sulok ay mayroon ditong mga kantuhan. At ito nga yung nakakatakot sa part na pag pinupuntahan namin, paniguradong lumalakas ang ragasa ng tubig dito. Lalo na kapag malakas ang ulan. Gaya ngayon, ang ulan ay talagang malakas. Ayan oh. So dito tayo dadaan para marating lang yung falls na ipinagmamalaki ng Santa Cruz. Ayan, ragasa ng tubig. Ito, hindi yan ayos. Ayan, dito tayo ngayon dadaan. Grabe, tignan yung lakas ng tubig na to. Pinadaanan namin. Oops, ingat. Madulas talaga, madulas. Grabe yung dadaanan namin, oh, ragasa oh. Ang lalim niyan. Pero kay kuya, baliwala lang. May agimat siguro si kuya. Madulas. Aray, madulas. Madulas ang ano. Tignan nyo. Anong napapansin nyo dyan?
Oh my god, ano to? Tignan nyo mga kalahi, o parang sinemento. Itong part na to, o parang sinemento. Ang galing. Pragasa talaga, kulay blue ang mga ano, oh. Blong blue, grabe, napakalinaw, ibig sabihin yan. Crystal clear. Tignan nyo, yung tinatawid namin. Sana hindi ako madulas. Okay? Grabe. Sobrang tindi. May hugis pa, oh. Pre. Grabe, tignan nyo. Kulay blue talaga. Sobrang linaw ng tubig. Grabing linaw ng tubig dito ay, oh. Ha? Linaw talaga ng tubig. Grabe nga ang linaw. Yun, oh. Yung blue, halatang malinis na malinis ang tubig. Sobrang linaw. Ayan si Kuyan. Mukhang ito na yata. Mukhang ito na yata. Ito bumagsak ko sa ilaan. Natipak siya. Are. Tabi-tabi lang po. Ayan mga kalahi, may nararamdaman na naman ako. May mga diwata talaga na sumusunod sa amin at nagbamanman. Oy! Shit! Dulas. Lakas, parang hindi namin kakayanin to. Grabe. Kinilabutan ako. Lakas. Malayo pa. Tignan nyo yan. Pag nahulog tayo dito, panigurado dyan tayo pupulutin. Ako sa yung tubig, hindi sa yung malakas yung impact. Bahala na. Grabe, oh. Tignan niyan, dinadaanan namin, Ragasa. Hindi ko maiwasang magmura. Putik. Tignan nyo, oh, may mga tipak ng ginto dito. May mga tipak ng ginto. Naku, hindi na yata namin kakayanin to mga kalahi. Grabing lakas na talaga, matindi na. So ako na magdi-decide talaga, ayoko na. Grabe. Hindi ito basta-bastang falls lang. Grabe.
Malalim yan oh. Lakas yan. Malakas nga yan. Grabe oh. Hawak nga ya. Hawak nga ya ito. Salamat. Lalo, ang sobrang ganda ng flow. Grabe. Uy, uy. Nagapanghigop. Nagapanghigop. Madulas yan. Kaya eh. Nagapanghigop ang bato ito oh. Hinigop sa kuya. Yan oh. Nangihigop? Oh, nanghihigop. Delikado. Kala ko medyo maagos, parang kalmado yung agos niya, hindi katulad nung sa lipitan. Grabe oh. Grabe yung magasak talaga. Ayan. Tara. Tuloy tayo. Nakalukuhan ito. Op, op, op. Uy, uy. Wag. May mga ginto dito sa pagitan na to oh. Ang dami. Ah. Grabe, ang lakas na to. Tapos sabayan pa ng malakas na ulan. Lakas. Ito yung dinaanan natin mga kalahi. Kung makikita nyo. Grabe. Napakataas na to. So ngayon narating na natin yung pinagmumulan ng tubig nila. Ayan. Kung makikita nyo, grabe. Nakakamangha talaga. Isa sa napansin ko dito, itong nakalutang na bato na ito na kahit sobrang lakas ng tubig talagang hindi siya natinag. Grabe, nakakamangha. Tignan natin dito kung ano pa yung mga madidiscover natin. Ayan oh, may mga halaman dito na ano, na kulay violet ang kanyang bulaklak. Yan. So, narating na natin ang pinagmumulan ng tubig. Ito yung sinasabi ni Kuya. Ito yung mahiwagang talon na ang daming pumupunta dito. Sabi nga nila ay napakaganda daw ito. Ayan o. Yan.
Tignan nyo mga kalahi. Wala nang mga damo dito pero ito nanatili pa rin oh. Ayan oh. Grabe. Salis. Magabidyo si Mindoro nyo. Malakas nga. May tanaw doon. Nagasigaran dyan si kuya. Mas maganda doon. Mas maganda pa. Mga kalahi, dahil na ipakita na namin sa inyo, pwede. Dahil na ipakita na namin sa inyo yung ganda ng lugar na ito, ay syempre yung pag-uwi na naman ngayon ang iniisip namin kung paano kami makapag-survive sa lakas ng baha. Syempre salamat kay kuya na nakasama natin ngayong araw na ito. Ayan, grabe, napakaganda talaga dito. Pero hindi siya advisable sa mga minor age o mga batang pupunta dito. Napaka-delikado ng area. So yun,